Ayan. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, pag wala tayong espiritu, wala tayo nito. Pag wala tayong espiritu sa buhay natin, wala tayo nito. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi niya, to enter the kingdom of heaven, you have to be born again. Kasi, born again our spirit. Kasi patay pag hindi tayo nagbabasa ng hindi natin pinapakain yung natin, patay. So wala tayo dito. Love, joy, peace, madali tayong magalit, madali tayong sasama yung loob natin. I like the verse in James 1:19 it says everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. The righteousness that God desires. Yan po ang James 19. So, yan po ang fruits of the Holy Spirit. So, pagbuhay yung espiritu mo, ang soul mo ngayon, ang espiritu mo mag-command your soul into your body. Kasi kung patay yung espiritu mo, ang body mag-command, sabi ng body, tara mag-bar tayo, magbabae tayo, masarap yun, magsugal tayo. Wala nang magpipigil sa'yo. Parang ako, at sarap talaga. Pero hindi ko akalain na ako na lang kusang, parang nandidiri ako sa mga dati gustong-gusto ko magsugal, gustong-gusto ko mambabae, gustong-gusto ko, kasi may pera ako eh. Gustong-gusto ko mambabae dahil, pero nung nalaman ko yung katotohanan sa in the Bible, ako nandidiri ako sa ginagawa ko, grabing iyak ko. Umiyak ako na alone sa kwarto ko na ganun pala kasama ang ginagawa ko. Even I'm praying every day, no? Kaya sabi ni Lord, sabi sa Matthew 7 verse 21, it says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Kaya sabi, hindi ako nagdadasal ako palagi noon. Kala ko ligtas na ako, pero hindi, nalaman ko yung katotohanan. Palagi ko palang ginagawa yung kasalanan. Isang bis na ako humingi ng patawad Sunday, but Monday to Saturday ginagawa ko. Isang araw versus 6 na araw. So, yun po ang kandili ko. Kaya dito, in Matthew 4 verse 4, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yan po. Are you okay? Thank you. Peace be with you. Galit kayo sa akin. Okay lang, Bishop? Thank you. Okay. Number 6. All life comes from the spirit word found in the Bible. So, all life comes from the spirit word found in the Bible. So, ang buhay natin is galing sa Espiritu. I like this verse. John 6:63. The Spirit can make life, share muscle and willpower don't make anything happen. Every word I've spoken to you is a spirit word, and so it is life making. So you see this one, the spirit word, and so it is life making. So all life comes from the spirit word found in the Bible. Number 7. Parang hindi kagalit sa akin, ha? Okay. Peace be with you all. Reading the Bible give us hope. So minsan kasi pag may tao may problema, marinig natin nagtalon sa building, minsan nagparil sa ulo, minsan nagbigti. Kasi wala silang hope, hindi nila alam. Kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Pag nagbabasa ka ng Biblia, you read the words of God, marami itong mga promises of God na ibibigay sa atin pag tayo what we gonna do is just believe the word of God. Okay, I like this verse in Romans 15:4. Such things were written in the scriptures long ago to teach us. And the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Yan po, God promises to fulfill. May hope tayo. Give us hope and encouragement as we wait patiently
for God's promises to be fulfilled. Yan po. Para nagbabasa namin, pag may mga problema, wala yan. Ang Panginoon may magandang plano sa akin. I trust His Word in the Bible. Kasi kung ano nakasulat sa Bible, hindi naman siguro na hindi totoo. Lahat totoo yan. Katotohanan ang nakasulat sa Biblia. Kaya sabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Sabi niya gano'n. Number 8, God promises to live in you when you love His Word. So, titira siya sa buhay ko, titira dito siya sa buhay ko pagka nagbabasa tayo palagi ng Biblia, lagi nating we meditate His Word day and night. So, titira siya sa buhay natin. Itong verse in John, in John 14:23, Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him." So, he who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. So, pag lagi tayo nagbabasa, sabi niya dito, my Father will love him and we will come to him and make our home with him. So, titira siya sa atin. So, paano pa tayo magagawa ng masama kung sinusunod natin yan, kung nandito na siya sa atin? So, siya na magdidikta sa atin, yung Holy Spirit natin, tapos nandiyan na siya sa atin. So, kung anong mga desisyon din sa buhay, magagawa tayo. So, nasa tamang daan tayo. Nasa right path tayo. Hindi tayo doon sa blindfolded na hindi natin alam na mababangga tayo, mahulog tayo. Pag wala kasing Biblia, wala kang Panginoon sa buhay, is para kang naglalakad na blindfolded. Pwede kang mabangga sa poste o kaya mapatalisod, mahulog sa bangin. Hindi natin alam. So, importante talaga ang Biblia. Sana naintindihan nyo. Okay, number 9. The Bible teaches, corrects, and trains you in living the kingdom way of life. So, ang Biblia, sa pagbasa natin ng Biblia is natuturuan tayo, nakukorek tayo in living the kingdom way of life. So, yan. Doon ko nalaman sa pagbasa ko ng Biblia, doon ko nalaman yung mga kamalian ko na hindi pala porket Manny Pacquiao ako, kailangan magmalaki na ako. Kailan pala is nandoon na nakita ko sa Biblia, sa pagbasa ko ng Biblia is kailangan humble lang tayo. Humble, kahit na we're the same. Lahat tayo, kahit na sino man o kahit na yung tao pang natutulog diyan sa kalye, pare-pareho lang tayo. Kasi bakit ang heart natin kulting pareho lang kurti ng mga puso natin. So the Bible teaches, corrects, and trains you in living the kingdom way of life. So this verse in Timothy 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So, teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, pagbabasa natin ng Bible, correct tayo, turuan tayo sa rebuking. So, the question is, are you teachable? Are you teachable or are you correctable? I'm a correctable and I'm a teachable. I'm a teachable because I want to learn more. I want to learn more about the way of life, the truth. I want to learn more. I'm a teachable, I'm a correctable. So if I did a mistake here, you can correct me if I'm wrong. So that's the teaching, rebuking, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So, number 10, the Bible is God's Word made alive. So, ang salita ng Panginoon, buhay na buhay. Buhay na buhay. Kahit magpakailangan, kahit na lumipas man ang ating apo ng apo natin, ang Panginoon, hindi mamamatayan. Buhay na buhay yan. The Bible is
The Bible is God's word made alive. So, like this verse in Hebrew 4:12, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes